Yo mga kaitlog, it's me Pritsilog and welcome sa aming day 3 sa Izu, Shizuoka, Japan. Pagising nga namin ay tuluyan ng umulan. Malaking problema kasi wala kaming dalang payong at madami kaming bitbitin pa uwi. Pero bago pa uminit ang ulo ko ay humigop muna kami ng mainit na sabaw para sa malamig na umagang ito. Itong si Kyuno nga ay tulala pa, pero syempre biglang magjo-joke. Ganyan talaga yung mga lalaki, magaling nga magpasaya sa una. Ay, charot! Tignan nyo, puro talaga kalokohan ng pamangkin ko. Kahapon pa siya nagpapakita ng tiwok. Yung pakiramdam na uuwi ka na tapos na yung bakasyon. Trabaho mo nga po. Katrabaho mo nga po. Wala pang almusal. After niya magpaka-clown ay nagpakaparokya ni Edgar naman. Concert mo be? Kapag di ka nakikita, ano ang dapat kong gawin? Concert si Lodi, oh. Sino audience mo para? Mga nasa backstage, okay ba dyan? Love you too, bro. Ito next song na to, halagay sa'yo lahat. At naging ilaw sa aking mundo. May platform pa siya yun. Una. Maya-maya pa nga ay nag-ayos na kami dahil 11 AM ang check-out namin dito sa hotel. Tara, get ready with me ulit. I'm using Curel as my moisturizer, Anessa or Skin Aqua naman for my sunblock, si Zane for my primer or makeup base na may kasama ng UV protection, the Saem for my concealer, Revlon for my liquid foundation, and Nature Republic naman for my face powder. And syempre, Johnson's baby powder talaga ang nagdala. Eyeshadow, blush on, and highlighter ko naman ay from Genie Tokyo from Daiso. At syempre, hindi pwedeng mawala ang liquid eyeliner ko. Yung lip tint ko nga pala ay from Etude and favorite ko talaga yung shade na yan. On a daily basis, gamit ko rin siya as cheek tint. Naglagay lang ako ng highlighter para kumintab-kintab ang mga chenlin. Nagsuklay, naglagay ng hikaw, and okay na yan. At para sa finale, may pa-spray ako ng sunblock from Suncut. Sobrang ganda nito guys, walang lagkit feeling. Mas malagkit pa nga yung katabi mo sa train. Guys, tignan nyo si Kinong, may part 2 pa yung concert. Nagtuturo na siya, hindi pa kami on. Ako ay umabay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa pala niyang hapit na mahalata, siya ay nagpayam. Sabihin aking manigig ko pa Manahalikan Ascom. Oh yeah, at pinatay ang ilaw. Oh madalas lumalabas Andre. Ay, Andre! Nag-check out na nga kami at kung makapag-emote si Ante, kala mo taon yung tinagal niya dito. Mas mabilis pa nga yung relasyon niyo. Ay! Paglabas nga namin ay medyo humupa ang ulan kaya nag-decide kami na tumambay muna sa tabing dagat. Bumili nga pala kami ng ice cream na kakainin namin sa tabing dagat habang tumatambay. Dito sa Japan, kahit ice cream, naka-vendo na rin. Kaya sobrang convenient talaga dito and lahat halos self-service. Maulan, madilim at mahamog man ngayon, sobrang ganda pa rin ang view dito. Ang linis at ang kalmado talaga ng dagat. Nag-snack nga pala kami dito at kumain ng ice cream. Pagkatapos nun, tamang kwentuhan at tamang chill lang. May dala nga pala kaming speaker at may sound trip kami kaya pasayaw-sayaw pa ako. Pero syempre nag-emote ako. Sobrang dami ko kasing realizations. Alam nyo yun, ito yung pangarap kong buhay noon. Yung pagkatapos ng pagod sa trabaho, kahit isang araw na pahinga meron. Yung walang aabala sa'yo, yung panatag at payapa ang isip mo. Pero syempre walang perpekto. Malayo naman ako sa pamilya ko. Oops, tama na yun, baka umiyak na ako. Bumalik na nga ako kay Kinong at buti pa siya, pa-happy-happy lang dito at pa-concert-concert. Guys, matagal nga pala ang pagitan ng mga trend dito at dahil hindi namin namalaya ng oras, nakalagpas kami doon sa isang trend na dapat sasakyan namin kaya bumili na lang muna ulit kami ng ice cream. Naghintay kami at nagpalipas ng oras at pumunta na rin kami kaagad sa Isutaga Station para umuwi. Dito nga pala kami sasakay pabalik sa Tokyo. Nung una nga nag-iisip ako kung ito ba talaga yung sasakyan naming trend kasi sobrang sosyal niya tignan. Kala namin may hahanaping ticket sa amin pero wala naman. Pag-transfer namin ng isang tren, naghanap agad ako ng toilet. Yes, yung tren na nasakyan namin dito is may minute toilet and yan lang talaga siya, ganyan lang siya kaliit and umaandar-andar pa kaya nahirapan akong umihi guys. Pero ihi na ako kaya pumalag na lang.
Hindi ko nga namalaya na nasa Shibuya na pala kami at syempre dinala ko ang baby boy ko sa pinaka-favorite kong affordable na Yakiniku dito sa Shibuya. Tasty Quick Value ang pangalan ng Yakiniku resto na to. Suki nga ako dito dahil sa halagang 1,500 lang meron na akong favorite set dito. Pagkatapos namin mag-lunch, bumalik nga si baby boy dito sa Ape Store kasi meron siyang hinahanap na bag na bibilin daw niya. Pero dahil wala dito yung gusto niyang kulay, tinignan namin dun sa isa pang branch ng Ape dito sa may Shibuya. Kaso wala din, kaya cancel ang pagbili niya ng bag. Syempre pag nasa Shibuya ko, hindi ako pwedeng hindi bibili ng coco. My favorite brown sugar milk tea. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nga namin ang Katray dito sa Shibuya at talagang for the cry si ate nyo. Si OA talaga magpapapicture lang naman. Sobrang bait nilang dalawa and talagang tinanong ko yung Neko Tayon kasi gustong gusto ko talagang itry yung product nila. Pumasok din kami saglit sa in-transit sa photo exhibition and sobrang nagustuhan ko yung mga shot na nakapost dito. Dinala ko nga rin pala dito si Kinong sa may Miyashita Park at tignan nyo may kumakaway-kaway dun sa may kabila at ito namang si Kinong ay may pa-heart-heart pa dito. Hoy Kinong, lagot ka talaga sa jowa mo. Maya-maya pa nga hinatid ko na si Kinong sa station at babalik na siya ng Chiba. Ja, mata!